Uy mga katawan, umayos. Laki. Ha? Laki. Kondisyon. Oo, laki pa rin. Oo. Ako parang... Lalo lumaki. Parang giant. Welcome back mga kalapatids. Ito na nga yung mga breeder namin dito sa loob ng ibunan. Ito malalaki na yung mga anak. Pwede na ihiwalay ito. JJB kayo sa ako lang. Lagyan mo na nga na ito palatandaan. Ayan yung hindi na ano. Yung itim hindi na. Ano naman yan eh. Kabisado ka yan. Hindi nakakalito yan. Laki. Ha? Laki. Kondisyon. Oo, laki pa rin. Oo. Ako parang... Lalo lumaki. Parang giant. Patayin nga. Parang giant o. Mukha mga kamay ko. Lalong na kondisyon ba? Oo, laki o. Pinahinga na namin. Ito nga ang lahi ng mga itim. Ito ang dalawang itim ay pwede na isama sa mga young bird namin doon sa young bird loop. Tapos itong ibon ni Master Pogi tsaka yung SBR Banloon, waiting kami sa mga magiging hinakay. Kasalukuyan naglilimlim. Tapos ito nga nakahiwalay na to mga kalapatids ay may-ari na nito. Ito nga yung lahi ng ano ng Spaniard Jansen Banloon SBR, tapos purong Alphonse yung nanay. Hiniwalay ko nga kasi nga baka mapakawalan ko. Ayan, haba na ng pakpak ko, lilipad na yan mga kalapatids. Ang gandang hen. Ito nga yung magulang ng hen mga kalapatids. Ito na si itim mo. Siga si itim. Ano yan? Hahanap ng ano yan, ang pwesto niya yan mga kalapatids. Yan. Di nagpatalo, galing ko. Vision City mo, kahit galing sa breeding. Tapos dito sa aming mga young bird, wala nga laman itong young bird loop namin. Nandito nga silang lahat mga kalapatids, nandito sa viewing. Bali nagdidilim na naman ang kalangitan dito sa aming lugar mga kalapatids. Yan. Hindi ko alam kung mapapakawalan namin itong mga ibon namin. Pero itong first batch, yung rumoronda na, okay lang. Itong second batch ang ano, talagang hindi namin mapakawalan talaga dito sa labas. Kasi nga ano yan, baka maglipara na tapos abuti ng malakas na ulan. Hindi makabalik dito sa aming loop. Yun nga, yung mga bagong tinuturuan, yung second batch. Tapos meron pa kaming bago dun, ayun, tatlo, ayun. Na trapdoor naman, tinuturuan yan mga kalapatid. Bali dito sa loob ng aming young bird loop, naglagay na nga kami ng apog sa flooring. Ayan, kitang kita yung putik. Tapos sa mga perch nila, nilagyan namin ng apog. Ayan, para hindi umamoy o simingaw o tumaas yung ammonia dito sa loob ng loop mga kalapatids. Ayan, walang amoy. Tanggal yung ano, amoy ng dumi nila, yung mga basang dumi nila. Binudburan nga namin yan ng apog. Tapos para hindi na rin mag-amag yung mga tayo nila kasi nga pag mataas ang moisture, nag-aamag yung mga dumi nila. Ayan, nilagyan namin ng apog. Ayan, yung flooring. Ito yung ano, parting laging ano, basa. Dito yung parting maamoy dito sa young bird loop namin. Kaya ayan, nilagyan namin ng apog. Ngayon, wala nang amoy. Tapos dito sa aming breeder sa colony, ganun din mga kalapatids. Nilagyan din namin ng apog yan, yung flooring nila. Ayan, wala ring amoy yan. Ngayon, ito yung kalagayan o sitwasyon ng aming mga breeder. Ayos pa naman sila. Kakatapos nga lang kumain yan, kaya mga tahimik. Tapos ito yung huling young bird namin na ililipat sa young bird loop. Ayan, naka super set. Tapos itong mga pasingsing ni Boss John Michael Silmar, ayan o. Hindi pa rin kinukuha, malalaki na, marunong na lumipad o tumungtong sa perch. Tapos ito pa yung isa. Sana kunin na to para maturuan na nung maglilipad sa Pampanga. Bali papapasukin ko nga muna to mga kalapatids kasi nga paghihiwalayin ko yung ano, mga first batch at second batch. Papakawalan ko yung first batch. Oy, check mo muna. Double check mo, bubuksan mo ka agad ah. Nga pala.
Yan na, papakawala na kami mga kalapatids. Yan na, labasan na. Lisa, lumipad oh. Yan na, mga ibon namin. Nako, bigla naman umambon. Patay. Yari. Kung kailan pinalabas, tsaka umulan. So yan, mula naman mga kalapatids. Kung kailan pinalabas oh. Kanina, ganda na ng panahon. Habang pinakawala ko yung first batch, pinakain ko naman itong second batch. Siyempre yung pagkain yan, walang iba kung hindi ang kalapatids. Breeder mix ni Boss Ronald Gonzales. Hindi ko naman sila papalabasin dito sa landing board. Diyan lang sila sa viewing. Kaya pinakain ko na mga kalapatids. Yun, nawala na ulan. Kaya lang, ayaw lumayo ng ibon namin. Ayun lang. Ayaw mag-ranging. Nanginginangin nga ng dahon yung aking mga breeder. Bali, ito nga yan, dahon na yan mga kalapatids, yung namumulaklak ng kulay violet na ginagawan tsaa. Nakalimutan ko ano tawag dito mga kalapatids. Paki-comment na lang. Yan, kinakain ng mga breeder ko yan. Yan, naabutan na naman ang ulan yung mga flyer ko mga kalapatids. Lakas ng ulan. Tapos ito naman mga breeder ko, mga nagliguan. Hilero. Tuwa. Naabutan yata sa malayo yung ano, mga ibon ko, nag-ranging. Ito. Buti hindi lumayo. Pero, yung sa malayo yung nabutan niya, ako po, delikado mga kalapatids. Yan na. Sama lagi ng panahon. Ngayon lang kasi nakapaligot ang mga kalapatids. Ito mga breeder ko dito. Halos 1 week na nakasarado yun. Aviary nila. Hindi ko lang binuksan. Nagliguan sa ulan. Yung kasabay na ibon na rumuroon daw. Kalapati kayo do. Ayun. Ang baba na. Time check 10:06 AM. Parang may kasama. Kaya ayaw bumaba ng iba. Ayun o. Takot bumaba yung iba. Yun. So, susubukan ko ulit papasukin sa pamamagitan ng stick mga kalapatids. Ayan, napapasok ko na nga sila dito sa double door. Sa pamamagitan ng stick mga kalapatids. Naglalagay nga ako ng patuka doon para madali ko silang mapapasok. So, kain na nga sila ng kalapatids breeder mix ni Boss Ronald Gonzales. Time check 10:12. So, dito ko natatapusin ang video ko para sa araw na to. Please like, share, comment, subscribe. Keep safe, God bless. Ingat mga kalapatids.